Yun, so thank you. So ito mga babae, no, syempre mga ka-streetwise, no. So ngayon kasi may mga nagpi-PM kasi sa akin na Takero bakit puro conflict sa politika yung content mo. So syempre ngayon magbalita naman tayo ng trabaho po ni PBBM. Okay. So actually mga kababayan, no, ngayon nagrereklamo na naman ngayon ng mga DDS. As usual, DDS yan, mga tanga yan. Talaga magrereklamo talaga yan. So ang mga DDS po kasi, may gawin o wala, gawin o hindi ng ating presidente, palaging may reklamo yan. Okay. So kanina po kasi, umalis po si PBBM papuntang Germany. At makipag-usap din po siya sa leaders ng Czech Republic. PBBM maharap sa government business leader sa Germany, Czech Republic. Yan. Okay. So dahil nga po na umalis nga po si PBBM kanina, nalaman ko rin po na yung caretaker pala ng Pilipinas ngayon, si Sara Duterte pa din. Yan. So kung decision pa rin talaga ni PBBM na si Sara Duterte ang maging caretaker, tanggapin na lang natin yon. Ganun talaga yon. Pero ito mga kababayan, no? So ito, basahin lang po natin to, no? So kasi nirereklamo kasi nila, bakit daw punta ng punta si PBBM sa ibang bansa? Ang punto kasi dito mga kababayan, ini-invite po yung presidente natin kasi maayos kausap. Maayos kausap yung presidente. Kung si Digong to, kunwari si Digong yung pinapunta or in-invite, malamang hindi siya i-invite in the first place. Kasi ang gagawin lang naman ni Digong doon, magmumura lang. Di ba tandaan nyo mga kababayan, di ba? Ito ha, yung unang taon po, yung unang 2 taon ni Digong, palaging merong invitation kay Digong na umalis ng bansa. Na pumunta pa sa mga ibang bansa, meron siyang mga invitation. Yun nga lang, kapag pupunta siya sa ibang bansa, nagmumura. So ngayon, nagkaroon na nga po ng imahe si Digong na itong presidente ng Pilipinas parang tanga, no? Mura ng mura. Di ba? Minura yung Santo Papa, minura si Obama, minura yung EU. O sino ba namang presidente sino ba namang nasyon ang gustong kausapin ka pa ulit kung magmumura ka lang pala? Kaya kung makukumpara natin, no, yung unang 1 taon ni Digong tsaka ni PBBM, mas marami pa rin pong pag-alis ng bansa si Digong. Kasi bagong presidente, maraming invitation. Pero nag-decline po yan. Kasi nagkaroon na nga po ng pangit na imahe, pangit nga po ni Digong. Di ba? Nagkaroon nga po ng pangit na imahe si Digong kaya hindi na po siya ni-invite. Si PBBM, di ba? Napaka-democratic kausap, napaka-decente kausap. So ngayon, ini-invite ngayon si PBBM ng ibang bansa para magkaroon po ng, di ba, ng opportunities ng partnership po sa Pilipinas. At ngayon mga kababayan, itong nirereklamo nila, sa tingin ko, ang nakikita ko sa mga DDS, insecurity . Sa tingin ko lang kasalanan ba namin? Kasalanan ba namin kung yung Tatay Digong ninyo palamura at ayaw nang i-invite ng ibang bansa? Si PBBM, suki po ng ibang bansa kasi palagi ni-invite. So ibig sabihin nun, meron na pong imahe si PBBM na maganda sa ibang bansa, kaya nga po siya ni-invite. Sige nga, ulit nga ako. Sige na. So sabi dito sa Inquirer, no, bukod sa mga opisyal na gobyerno, makakaharap din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga negosyante sa pagpunta niya sa Germany at Czech Republic ngayong Marso 11 hanggang Marso 15. Okay. Siyempre, di ba, ano yan ano ito Europe to, di ba? So ibig sabihin nun, yung biyahe pa lang kasi isang araw na. Kasi pag pumunta ako Middle East, di ba, nung OFW ako, yung biyahe ko ng 12 hours to 16 hours minsan. So ito, mas malayo kasi to, so isang araw yung biyahe nito . Kaya medyo matagal, no? Ayon sa Malacanang, ang working visit ni Marcos sa Germany ay pagpapaunlak sa imbitasyon ni German Chancellor Olaf Scholz at sila ay magpupulong sa Berlin. So pagpapaunlak mga kababayan. Ito kasi yung mga bagay na hindi po naranasan ni Digong. Yung ini-invite po siya ng ibang bansa. Simula nga po nung murahin niya yung EU tsaka si Obama. Tapos, best president ba yung nagmumura? Tandaan nyo mga kababayan ang presidente po, siya po yung architecture po ng foreign policy.
Siya po yung mukha ng Pilipinas sa buong mundo. Tapos, nakakahiya po naman sa buong mundo na yung inaharap nating mukha sa buong mundo ay si Digong. Bukod na nga sa pangit na nga, ang lakas pa magmura. Okay lang sana kung vlogger siya katulad ko, magmura siya, okay lang eh. Yun nga lang, presidente ka eh. Di ba? Okay, samantalang ang state visit niya sa Czech Republic ay base sa imbitasyon ni Czech President Peter Pavel. Oh. So, dalawang presidente po yung nag-invite po kay PBBM. Di ba? So, ngayon, ang tanong dito, anong kwenta nito? Di ba? Ayan ang hinahanap ng mga DDS eh. Anong kwenta niyan? Oh. Una kasi mga babayan, ito sa lahat po ng mga sa lahat po ng mga bansa na pinuntahan po ni PBBM na nagkaroon po siya ng pledges, meron na pong $14.2 billion working. Ibig sabihin nito, nag-execute na. Di ba? Ito, nabalita lang to, bago lang to February 11, 2024. So last month lang to. Sakto, last month nga lang. Oh. Sa lahat po ng pinunta po ni PBBM, sa mga foreign trips niya, meron na pong 14.2 billion. Pledges are now working. So, umaano na. Nag-execute na. Pero para sa akin, maliit pa to. Well, malaki to, syempre. Pero para sa akin, maliit pa rin to. Kasi talaga, ang totoo mga kababayan, ang nakuha pong pledges po talaga ni PBBM ay 72 billion. Ayan po yung pledges po na nakuha po ni PBBM. 72 billion talaga. Pero yung na-execute, 14 billion. So, di ba? Kasi mga kababayan kasi, hindi naman kasi basta-basta yan na pag sinabi nag-pledge, bukas may execute na kaagad. Hindi ganoon yun. May proseso yun. Di ba? Yung mga permitting pa lang, may problema tayo sa permitting. Yung red tape pa lang, may problema na tayo sa red tape. Di ba? So mga kababayan, kaya ako naniniwala talaga ako na kung bubuksan po natin yung economic provisions po ng ating constitution, yung $14 billion po na yan, mas lalong lalaki po yan. Ganoon lang po ka-basic yun. At mga kababayan, sa mga ginawa po na ni PBBM, meron pong epekto po yan, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa masang Pilipino. Kung makita mo po natin dito, yung unemployment rate ng Pilipinas, unemployment persons. So ito. 'Di ba? So nung panahon nga po ni Digong, syempre pandemic, 'di ba ang taas ng employment rate natin. And then kung titingnan po natin, ito 'yon. Sa loob po ng 15 years. Hindi. Mula 1986 pala, no? Yan. So, bumababa po talaga yung employment rate natin. Unemployment rate natin bumababa. So, dahil din po yan sa mga trabaho po na generate po ng ating Presidente Bongbong Marcos sa kanyang mga pledges at sa kanyang mga trips. So, ngayon mga kababayan, kaya ako naniniwala talaga ako, di ba, na kailangan natin suportahan yung presidente natin regarding dito. Ito yung mga bagay na hindi natin masyadong napapansin, pero napaka-importante kasi nito. Kasi trabaho po ang kinikreate nito. At mga kababayan, ang pinaka-bullshit kasi dito, masyadong nakafocus yung mga politiko natin sa ayuda. Di ba? O galit na galit sila sa ayuda. Di ba? Si Amy Marcos galit sa ayuda. Pero yung mukha niya naman, kapag nagbibigay ng ayuda yung DSWD, nandun yung mukha niya. Si Sara Duterte, ganun din. Andun din yung mga mukha nila pag nagbibigay ng ayuda. Pero mga kababayan, kung magtutuloy-tuloy po kasi itong mga pledges po na na-execute, mas lalo pong dadami po yung trabaho sa Pilipinas at hindi na po natin kailangan ng ayuda. Ang pangit po kasi sa ayuda kasi, nagagamit po ito bilang vote buying. Na, para sa akin, I really disagree talaga na ito po yung sinasabi nating legal na vote buying. So ngayon mga kababayan, bukod nga po sa pagpunta nga po ni PBBM doon, syempre, ang sabi pa dito, DFA, PBBM to sign labor agreement, enhance labor cooperation in visit to Germany, Czech Republic. Okay. So meron din pong labor agreement po na mangyayari. So Ferdinand Marcos Jr. is expected to sign a labor agreement with the Czech Republic and enhance labor cooperation
with Germany in his respective state and working visit in a bid to strengthen bilateral ties with the two countries. Okay? Kasi mga kababayan, ito pa no, she added the Czech Republic sparked great interest in inviting more Filipinos to work in their country, commending them for their talent, skills, good work ethics, and hospitable nature. So malamang kasama yung mga nurse dito, no? Okay. Well, the Filipino workers everywhere, whenever we talk, especially from our counterparts in Europe, they really appreciate the work ethic of our countrymen and their talent skills. So that's one. So they do get premium in terms of recruitment and benefits, Agrabi said. So ngayon, ang malinaw dito mga kababayan, ito and as far as Europe is concerned, Europe has a problem with population. A lot of them have shortage in their working population. And some of them, they have been boom, say in the tourism industry, and they know our skills in even in our blah blah blah. So ngayon, lagi tayong nakangiti yan. Approximately 7,000 Filipinos are living in Czech Republic. She added the Central European country announced a yearly quota of at least 10,000 Filipino who may enter their country for work starting May 2024. So mga kababayan, magbibigay po ng trabaho ito sa buong Pilipinas, sa mga Pilipino. So tandaan nyo natin mga kababayan, 10,000 na Pilipino ang pwedeng mabigyan ng trabaho kada taon sa pagpunta po ni PBBM sa Germany at sa Czech Republic. Ayaw nyo ba nun? Well, mas maganda na dito sila magtrabaho, pero kung mas malaki naman yung sweldo, siguro okay lang. At kung choice naman ito ng kababayan natin. At alam naman po natin mga kababayan na sa nasa Europe, medyo may problema sila sa population. Kasi 'di ba, medyo parang parang bumababa yung population ng Europe ngayon. Yung iba ayaw na mag-anak. So kailangan nila ng workforce. So kailangan tayo ng Europe. So yung mga ganyang klase pagkakataon ba, palalagpasin ba ng presidente natin? 'Di ba? Kung nung panahon ni Digong pinalagpas natin 'to, sana naman ngayon, wag naman sana. 'Di ba? So ganyan lang mga kababayan, no? So actually, para sa akin, nakita naman natin yung trabaho ni PBBM. Kaya no, nakita naman natin bumaba po yung unemployment rate natin. 'Di ba? Well, tumaas siya nung nakaraang itong buwan, pero bumaba siya, no? Kita naman natin, no? Nung pagbaba ni Digong o 2022, nung naging presidente po si PBBM, pababa po yung unemployment rate natin. So ibig sabihin nun mga kababayan, effective po yung ginagawa ni PBBM na pag-alis-alis. 'Di ba? Oh. So yun lang mga kababayan, no? So at least meron tayong good news ngayon. So yun mga kababayan, no? So maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy po pagsuporta sa aking munting channel. So kayo po, no, sa Team Replace, ano masasabi nyo nga po dito sa mga masyadong bitter na mga DDS na may gawin o hindi gawin, o at anong na lang gawin ng presidente natin, palagi na lang sila may reklamo. Dapat dito talaga gumawa ng sariling bansa eh. 'Di ba? Ihiwalay nila yung Davao. O Davao Republic, parang ganun. Yun, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre po mga kababayan, maraming salamat po sa patuloy po na pagsuporta po sa aking munting channel. So kita na lang po ulit tayo sa susunod po na video at sa hindi pa po nakakapag-like, palike na lang din po ng channel ng content na to. Nabubulol na ako. Palike na lang po ng content na to at para din po makatulong po sa algorithms. No? So thank you po mga kababayan. So maraming salamat po sa inyo lahat. Kita na lang ulit tayo sa susunod. So thank you po. Maraming salamat.